even 10 billion pesos. Ang founder no, Nako! ang high tone, Grabe naman. Hindi ako ang nagsabi. Si Karen Davila. Okay? Linawin natin ko ha. Ang nagsabi si Karen Davila. Ano daw? Gaano daw kadami ang nakuha ng iyong kumpanya? they're not the prime. They're not the masterminds of the corruption here, right? You've Hindi daw ang yung mga iniimbestigahan. Ito daw ang prime of corruption. Yun ang sinasabi ni Karen Davila. Si Karen Davila nagsabi. seen how the budget is made, kung saan sinisingit. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Naku po, napakainit po ng mga balita natin ngayon. Mukhang nagkakalaglagan na nga sa administrasyon ni Marcos. Naku, alam mo, matindi ho ang nangyayari sa Pilipinas ngayon para sa mga kaalaman ng mga kababayan natin sa iba't ibang dako ng mundo. Dahil talaga nga namang medyo etong basura, yung basura, nangangamoy na ng todo-todo. Ano ibig sabihin natin ng basura at nangangamoy na ng todo-todo? Alam nyo kasi mga kababayan, ang tae, grabe ka naman banat ba? Hindi, alam nyo ang tae, kasi kahit ilagay mo yan sa karton, kahit ilagay mo yan sa closet mo, o kaya ilagay mo yan sa ilalim ng kama mo, o sa ilalim ng unan, mangangamoy at mangangamoy yan. Di ba? Company. Akala nyo, sa simula parang, bakit biglang yumaman itong isang tao na ito? Di ba? Marami sa atin nagsasabi, bakit kung sino pa yung mga demonyo, sila pa yung pinagpapala? Di, totoo naman, di ba? Which is, may punto. Alam nyo, nasusulat yan na talagang may mga demonyo na pagpapalain. Oo, baka akala nyo nagbibiro ako. Nasa Salmo yan at saka sa Proverbs. May mga pinagpapala kahit demonyo sila. Pero, meron lamang period. Darating at darating ang panahon, lalabas at lalabas ang katotohanan. Darating ang panahon, yung mga quote-unquote na pinagpala, kumita, yumaman, eventually, hahabulin din sila. Dahil nga sa kanilang kayamanan, nagpakasasa, nagpakalulong sa kung anumang gawain. Dahil nga yumaman, di ba? At eventually, kung hindi nagkasakit, na overdose, o di kaya nagkagulo ang pamilya. Kasi nasusulat ho yan. Di ba mga kababayan? Ano man ang iyong gawin, maaaring ikaw ay ligtas sa kasalukuyang pangyayari. Diba? Pero eventually, hahabulin ka nito. So, ano ibig ko sabihin? Yung mga korap na mga mambabatas, mga korap na opisyal, mga korap na mga construction company, iyan po ay maaaring ngayon nagsagana ang kanilang buhay. Di ba? But eventually, hahabulin po sila nito. Mabubuking at mabubuking. At ito na nga ang sinasabi ko di ba? Mismo yung nature. Di ba? Di ba meron tayong tinatawag sa kontrata yung acts of God, di ba? Parang ganyan na ho yun. Ito pong mga ulan, ito pong mga bagyo, wala tayong masasabi kung hindi acts of God ho yan. Yan ho ay pangyayaring pinahintulutan at ng Diyos lang ang nakakaalam. At dahil dyan, nare-reveal ngayon, etong mga tarantadong mga opisyal natin, lumalabas tuloy na may mga proyekto silang nabubulgar na may katiwalian. Sino nagbubulgar? Di ba? Mahirap po kasing ibulgar yan. Sa totoo lang hindi wala akong biro. Napakahirap ibulgar na mga ganyang bagay. Kasi wala namang resibo ang lagayan. Wala namang resibo ang bigayan, di ba? Ang komisyon, wala namang resibo yan Napakahirap niyan patunayan sa korte. O maaring may alam, ang particular halimbawa, si Magalong, may alam po siya. May mga sinasabi siyang alam siya. O si Tiangco, may alam din siya. O yung sino pa mang iba pang mga nagsasabi patungkol dito sa mga construction na firm na ito. May alam sila. Pero para patunayan yan sa korte, beyond reasonable doubt, napakahirap po niyan mga kababayan. Dahil ang lagayan, hindi naman po yan na may resibo. Ito, bibigyan na kitang komisyon, pumirma ka dito ng resibo para sigurado. Walang ganun. Pero, dahil nga sa quote-unquote acts of God, bagyo, baha, ngayon nare-reveal. Bakit? Malalaman kasi. Saan ba nagbabaha? Saang lugar? Dito sa lugar na ito.
Sino ba merong proyekto niyang flood control dyan? Doon ngayon lalabas. Diba? Lalabas ngayon kaninong congressman yan, sino nag-alat dyan. Oh. Kasi nga, ang nangyayari pa nga ngayon, sabi nga ni Tiangco, minsan walang kinalaman yung district congressman. Bakit? Magpa-park lang, maglalagay lang yung leadership ng Kamara doon. Diba? Without that congressman knowing it. Yung sabi ni Tiangco yan, ha? Oh, ibig sabihin, dati kasi yung mga congressman lang ang sabihin, yung district congressman, halimbawa lamang, sa 3rd district ng halimbawa lang Bulacan, ganyan. Hindi ko kilala kung sino 3rd district to na. Halimbawa, yun maaring, pengi ako ng proyekto dito, gagawa akong flood control. Ganun dato, ano ba yan? Pati si Shopee nagsasalita na, talaga naman, no? So, alam niyo yun, maaring ganun dati. But this time, hindi na daw ganun. Yung district congressman, wala nang kaalam-alam. Lalagyan pala siya ng proyekto doon, tapos yung leadership na ang kukuha. Yun yung kinwento ni Tiangco doon sa interview sa Head Start ba yun ni Karen Davila. Mantakin mo mga kababayan. That is so, grabe ho yung korupsyon. Systematic na, hindi na yung dahil lang sa isang congressman na korap, hindi. Systematic na, nanggagaling na sa leadership. Kaya nga, di ba, merong I think it was Magalong who said this na this is the most corrupt house. Yan yung kasi talagang from the top. And hindi naman tayo lang nagsasabi niyan. Maging yung inyong presidente na si Marcos, isinabi niya, mahiya naman kayo. Di ba? Ganong katindi. Pakinggan nyo ito. Napakaganda nitong sinabi ni interview ni Karen Davila dito sa isang congressman na tila nagpapalusot. Ang daming palusot. Pero nabuking. Mas lalong nabuking napunto ni Karen Davila dito. Pakinggan natin wait, yan. Alright, we're now Pisa na natin sa 1 minute yan. Okay. saw that hearing and actually barraging the DPWH, the agencies, they're not the prime. They're not the masterminds of the corruption here, right? You've seen how the budget is made, kung saan sinisingit, ginagamit ang flood control. The president comes out with a list, so dediretsuhin na kita. Yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. Nako! Ang High Tone, Grabe naman. Zaldico hindi ako ang nagsabi. Si Karen Davila. Okay? Linawin natin, Zaldico Ang nagsabi si Karen Davila. Ano daw? Gaano daw kadami ang nakuha ng iyong kumpanya? They're not the prime. They're not the masterminds of the corruption here, right? You've Hindi daw ang yung mga iniimbestigahan. Ito daw ang prime of corruption. Yun ang sinasabi ni Karen Davila. Si Karen Davila nagsabi. seen how the budget is made, kung saan sinisingit, ginagamit ang flood control. The president comes out with a list, so dediretsuhin na kita. Yung SunWest Incorporated had 79 projects. Grabe, SunWest Corporated. 79 ang nakuhang project. Tang inagarapalan talaga. Shit! Ay, nako! Di ba? Hindi po ako nagsabi. Ulitin ko, Zaldico at yung mga abogado mong nakikinig. 79. Sabi ni Karen Davila, ang nakuha ng inyong firm. Sabi nito hindi ako. Na flood control, they were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. 10 billion. Grabe naman. Ang laki nun. Grabe. Balato naman dyan. Hindi ako nagsabi. Si Karen Davila, Si Karen Davila, Nililinaw ko lang, okay? Ang High Tone, 61 projects. 4.8 billion pesos. This is on record. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. Yun, bakit daw hindi silang ipatawag? Ewan ko kung na-caught off guard itong congressman na ito, pero andyan na, malinaw na. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. So, will you call them? Well, ang trigger po for the Tri-Committee to invite anyone, including legislators, including... No, will you call Zaldico? That's Nako, ayan na yun. Malinaw na. Wala nang sinasabi. Will you call Zaldico? Pambira ka, oo.
Ang dami mo pang left and right na sinasabi. Ang linaw na dyan. Will you call Saldico? Ay, nako. Ewan ko na lang. Kung meron pang mas lilinaw dyan. Ewan ko. Tuloy. Direct question. Yes, if he is named as a part of anomalous deals, then he will be asked. No, he is a founder. Sabi pa nito, nagpapalusot pa siya. Kung tatawagin, yes, if he is part of that deal. Pero nilinaw agad ni Karen Davila. Hindi, sandali. Wala nang if. Founder siya mismo eh. Wala nang if. Founder siya. Of he is a part owner, SunWest and High Tone. Records show it. So will they be called? And Yes. you will call them. Yes, if they are named as part of anomalous transactions relating to infrastructure and flood control projects, then they will be asked Napagano na ng buhok si Karen Davila. Mukhang napwisti siya. to sit before the Tri-Committee and explain themselves. But again, to be very clear, I've seen all of the other documents. I think Congressman Zaldico has already divested himself So from SunWest. I mean, as of Representative 2019. Ridon, you and I know that everybody divests themselves, but that is just a matter of record. Ayan, kasi ang sinasabi, in fairness papakita natin yung side ni Saldico. Sabi daw nitong congressman na ito, nakita niya yung mga dokumento na wala na daw. Sa madaling salita, hindi na daw si Saldico ang may-ari. Parang na-diverse na daw. Okay? Ang ina-argue naman ni Karen Davila, alam naman nating loko-lokohan lang yung Divesting means nothing. Yang pag-divest na yan, loko-lokohan lang naman yan. Ayan, papakinggan natin ito yung reason niya. I mean, As of Representative 2019. Ridon, you and I know that Na? everybody divests themselves, but that is just a matter of record. Divesting means nothing. Divesting means nothing. Wala daw yun. Sabi niya, alam naman natin, wag na tayo maglokohan. Ang divest kuno, wala yan, hindi totoo yan. Yan ay kuro-kuro lang. So, wag na tayo magpalusot. Hindi, tama nga naman sa tingin ko opinion ko lamang ito. Madali alam mo yon. Halimbawa, di ba, sasabihin mo, hindi na ako yan, part. Pero meron nga tayong narinig. Hindi ako sure kung totoo ito Tanong natin sa mga taong bayan o kaya sa mga magagaling mag-research dyan. Ang sabi, maaari na diverse na yan, pero allegedly, di umano, na ang nakakuha din naman, ang may-ari na ngayon ay yung pamilya rin niya. No. Allegedly yan yung asawa din or di kaya yung anak. Allegedly. Yan ang sinasabi nung iba na yun din naman siya mismo wala na. Pero yung mga kamag-anak din daw niya ang nakakuha, di umano. Yan yung dapat sana. Kaya nga, dapat tama yung punto ni Karen Davila. Alam naman natin yung diverse niya, medyo lokohan yan. So the better thing to do is to call them and explain to them and yung mismong kumpanya at i-ask kung sino ba ang presidente nito, sino ba ang mga opisyal nito. Kasi on record yan at least, alam mo yun, may susumpa ang salay, mag-o-oath sila dyan At least tatanong, meron ba kayong kinaugnayan kay Zaldico? Meron ba sa isa sa kamag-anak ni Zaldico? Di ba? Ang may-ari pa nito. Yun naman kaya nga dapat, importante, para marinig natin ang side ni Zaldico. Di ba? Yun You know that. Matanda na tayo. Alam natin yun. Kayo lang, ako bata pa. But again, to be very clear, this divestment is the particular requirement under the law. No? So, ibig sabihin, if he is actually, again, the trigger for the investigation, whoever it is, whether a legislator, contractor, high government official, if they are named in an anomalous deal, they will be asked to sit before Congress and explain themselves. Okay, because to focus on the contractors themselves would be, I would have to say, half the justice done. Because ang contractor, hindi naman lalakas ang loob ng contractor kung walang backer yan na congressman. Alam mo naman yun. Sino naman contractor gagawin? Alam mo naman yun, huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Yun ang sinasabi ni Karen Davila dito. Alam mo yun, huwag ka nang Ng substandard na trabaho kung hindi siya hiningan. Diba? Kinailangan na niyang magbayad in advance. So now, the contractor has no choice. Well, again, these are assumptions that you are making at this point, Karen. No? We would want to be able to see it on a fact-to-fact basis, on a
case-to-case basis, ito pong actual anomalies that are being seen with the flood control project. And again, in the hearing in the briefing yesterday, the DPWH actually said that to date, the 15 contractors named by the President, they have not seen yet, as of yet, anomalies relating to substandard projects, anomalies related to... And why do the investigation at all? Why waste the people's money and do it if you are not out for blood? It seems to me that, you're telling me... It seems to me na moro-moro na lang ginagawa ninyo. Di ba? Hindi kasi ang inaano dito, bakit nyo pa iniimbestigahan yan? Alam nyo naman, ang mga kasangkot di umano ay mga kasamahan ninyo. So, nonsense ang investigasyon ninyo. Walang problema, ba't ka pa mag-iimbestiga? Kailangan mo natin to do a step by step. This is not a witch hunt, Karen. I think we have to be able to Karen? explain to the people how the... Galit na rin siya, oh. Napikon ka, sir, pikon. Nagagalit ka, easy ka lang. Ano yan talagang ganyan process actually works for us to be able to see where the policy gaps are and to make sure that the gaps are actually plugged. No? Kaya nga no less than Majority Leader Sandro Marcos had already stated na gusto niya yung bill ni Senate President Cheese na to further expand yung pong mga disclosures and prohibitions po ng mga magkakamag-anak ng mga politiko na sumasali po sa mga kontrata ng gobyerno. Okay, but Representative, I want to ask you, do you believe it is a conflict of interest for a congressman to own a construction company and actually participate in government projects? Well, I to state the constitutional prohibition. Members of Congress, senators or congressmen cannot be involved in any government contract. So, whatever it is, whether construction or supply of goods, hindi ho sila pwedeng kasama po rito. At kung kasama man sila rito, dapat pagbayarin ho sila, panagutin po sila. Not just the constitutional prohibition, anti-graft laws, anti-graft and corruption law po natin, bawal po within the third degree of consanguinity na nakikisaw-saw yung pong mga kamag-anak ng mga politiko. And do you believe, Representative Ridon, that legislators are violating this? As of today, wala pa ho tayong nakikita ng dokumento We are leading an investigation, so we will have to... Yun lang. As of today, wala pa kami nakikitang dokumento. Mas nauna pa si Karen Davila nakakita ng dokumento. Hindi, di ba? Alam mo, ang problema sa iyo, sir, congressman, kung sino ka man, nagbubulag-bulagan ka Ang linaw na sinabi na ni Karen Davila, eto, ang dami na natanggap, ganitong amount, ganyan. Natanggap na proyekto, ilang proyekto yan. Ano pa sabi? Ang may-ari at founder niyan, si Zaldico. Tapos ngayon sasabihin mo, wala po kami nakuhang dokumento. Anak naman ng wewe ka. Oo. Sir, kung ikaw ay walang natanggap na dokumento o nagiging napaka-inutil mo. Di ba? Hindi ka dapat naandyan. Wala kang silbi. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Napaka-inutil mo para manatili dyan sa anumang posisyon mo. Naunahan ka pa ni Karen Davila. Be able to rely on the documents and the facts that are being presented to us as we go along the investigation. Pero I'm quite certain, we had seen it already in the PDAP scam. Pagka merong whistleblower na nagpunta sa Kongreso, nagpunta sa executive, blows the whistle, I think sa dulo naman po magkakaalaman po talaga tayo kung sino po yung mga sangkot dito. Okay, so Representative, I know that the budget has now, Malacanang has already submitted the 2026 budget. So I want to show you the 2025 budget that Representative Toby Tiangco showed on Head Start. If we can show it, I want to ask you how you believe this happened, right? So what we're showing... Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman